Gusto ko. Gumaling ka. Gumaling ka. Ngayon din. Ngayon din. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po, abang pinaginilayan ko po kahapon yung ating Ebanghelyo, meron akong isang kanta. Gusto niyo po ang kumanta. Sabi doon sa kanta, kung ang puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna at simula. Nahanap din kita at nahanap din kita. Parang yun yung theme song ng ating Ebanghelyo ngayon. Matagal niyang naghanap ng pagmamahal. Kasi noong panahon ng ating Panginoong Hesus, yung mga ketong itinuturing na masasamang tao, iniiwasan, no? Pinandidirian. Siguro ang ketong ito matagal na naghanap ng pagmamahal. Walang makausap, nag-iisa na lang. Gusto niya ng karamay pero wala siyang karamay. Bakit? Nilalayuan siya ng mga tao pinandidirian. Pero nung nakita niya si Jesus, lumapit si Jesus sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hindi nandidiri. No? Hindi inisip ni Jesus yung sasabihin ng ibang tao. Ang gusto ng Panginoon, mapagaling at mapakita doon sa ketonging na iyon na may nagmamahal sa kanya. Di ba ganun din sa ating buhay? Minsan, pag tayo nalulungkot at gusto natin na makakausap, yung para bang iniiwasan ka ng tao, hindi ba masakit? Hindi mo mailabas yung damdamin mo, hindi mo mailabas yung problema mo at naghahanap ka ng makakausap. Pero kapag mayroong kang nakausap at may taong dumamay sa iyong pinagdadaanan, anong pakiramdam? Tingin sa katabi. Smile. Ganyan ang pakiramdam. No? Parang nakita mo na rin si Jesus. Kapag dumarating ka sa isang matinding pagsubok, karamdaman man yan, problema sa pang-araw-araw ng iyong buhay, huwag kang makakalimot na maghanap ng makakaramay dahil ang makakarami mong ito, no? Ang makakarami mong ito ay siyang gagabay din sa'yo. O, tingin ulit sa katabi. O, ngiti. Ngiti ulit. Kapag tayo'y patuloy nananalig sa Diyos ng lahat ng ating mga dalangin, kahilingan, pagpapagaling ng anumang uri ng ating karamdaman, buong pananalig, yung ngiti ng katabi mo, yan yung ngiti ng Diyos sa'yo. Amen? Amen. Dahil hindi ka naghihintay ng kapalit. Lalo kang mamahalin ng Diyos. Sabi nga, hindi lamang yung karamdaman ng ketong yung gumaling, yung taong may ketong yung gumaling. Hindi lamang yung sakit niya. Ano ba yung gumaling sa kanya? Yung kanyang buong pagkatao. Yung kanyang isip, yung kanyang pananampalataya ay nabuksan. Hindi lamang yung kanyang sakit. Sa ating buhay, ganyan din. Wala man tayong maramdaman ngayon. Malakas man tayo ngayon. Pero meron tayong sakit. Meron tayong karamdaman. Maaring ang sakit ko ngayon ay pagmamataas. Maaring ang sakit ko ngayon ay pagmamalabis. Maaring ang sakit ko ngayon ay galit at puot. Maaring ang sakit ko ngayon ay kawalang galang at respeto sa aking magulang. Marami tayong karamdaman. Hindi lang natin nakikita at napapansin. Ang nais ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na ito ay itulog natin sa Kanya. Amen? Amen. O, tingin ulit sa katabi. Sabihin niyo po ulit, gusto ko. Gusto ko. Gumaling ka na. Gumaling ka na. Talaga. Talaga. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ano mang karamdaman, mabigat man yan natin pinagdadaanan ngayon, huwag tayong mahiya.
Kung tingin ng ibang tao ay para bang tayo'y kanilang binabaliwala, huwag kang matakot na lumapit sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos araw-araw sa ating buhay. Dahil kung tayo lamang hindi natin kaya, no? Kahit nga ang mga doktor, tumatawag pa rin sa Diyos. Why? Kasi hindi pa rin nilang kaya. May talent sila, pero ang kabuuan ng talent nila ay nagmula sa Diyos. Ano man karamdaman, mga pinagdarasal natin na matagal nang gumaling sa ating buhay, o mga mahal sa buhay na nasa mabigat na karamdaman, ipanalangin natin sila ngayon. At tayo yung gagabay sa bawat isa sa kanila. Upang nang sa ganoon mabuksan yung kanilang pananampalataya na hindi pala sila nag-iisa. Sabi ko kahapon,